Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa kagagawa ni Moira, dito na nga nag-isip si Dr. Carlos Benetes kung paano niya ito gantihan si Annalyn dahil galit na galit siya dito, hindi lang kay Annalyn kundi sa kanyang amang si RJ Tanyag. Dito na nga ay pinahiya niya si Annalyn sa lahat ng kanyang mga kasama doon. Kinampihan naman ito ni Dr. Lyndon pero hindi talaga umobra itong si Dr. Lyndon kung saan talagang napahiya itong si Annalyn at hindi niya na pinagsasalita si Annalyn kung saan sinabihan niya dito si Annalyn na talagang lumugar kung saan nalulugar. Kung dito na nga sinabi ni Dr. Carlos Benetes ang lahat ng kanyang mga hinanaing dito kay Annalyn na kung saan galit na galit siya dito. Dito nga na niya nakita si Annalyn at saka si Lynette kung saan inaalagaan ni Lynette si Annalyn. At sinabi ni Dr. Carlos Benetes sa kanyang magiging asawang si Lynette na may kailangan pa silang tapusin dahil palapit na yung kasal nila. At dito na nga sinabi ni Dr. Carlos Benetes na talagang nasa kay Annalyn na lang yung isip mo at kung saan hindi mo na iniisip yung iba at nakakasakal ka na at kung saan hindi mo na iniintindi yung iba, puro ka na lang si Annalyn, Annalyn, Annalyn. Dito na nga napaisip itong si Lynette kung saan nakikita na nila ang tunay na ugali ni Dr. Carlos Benetes na hindi pa sila kasal. Agad-agad naman itong kinausap ni Zoe itong kanyang ina na kung saan bumalik na nga si Don Pepe. Si Don Pepe nga ay gumawa ng paraan para ito ay masubsob sa basura itong si Moira. Nag-usap na dito si Zoe at saka si Moira kung saan sinabi na ni Zoe talagang revenge is coming. Kasi dumating na si Lolo Pepe at si Giselle naman ay talagang binibilog ang ulo ni Dr. RJ Tanyag. Kaya dito na agad-agad si Moira pumunta sa kanilang bahay na kung saan kinuha niya dito ang dokumento at dito na nga siya ay inabutan siya ni Giselle na kung saan nagmamadali siya dahil sinabi ni Zoe sa kanya na papunta daw doon ang kanyang tiyahin na si Giselle. Agad-agad naman itong nagulat si Moira dahil sa pagdating ni Giselle at alam na ni Giselle kung ano ang kanyang kinuha doon. Dito na nga ay kinuha na ni Giselle ang papel na kinuha ni Moira na dokumento para mabasa niya ito na kung saan nagsasaad dito ng pagiging CEO ni Moira. Kung anong nakasaad dito dahil itinago nga ito ni Moira doon sa kanilang bahay at hindi niya ito pinapakita. Hindi nga niya ito binigay kay Dr. RJ Tanyag na kung saan walang alam si Dr. RJ Tanyag kung ano ang nakasulat at nakasaad doon sa pinirmahan ni Dr. RJ Tanyag noong unang panahon dahil nasa recovery pa ito. Pero ngayon ay talagang prosigido na si Dr. RJ Tanyag na mabawi ang apex kay Moira at lalong-lalo na ang kanyang amang si Don Pepe. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang Abot Kamay na Pangarap. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.